Hi guys, magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake. So sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang mga online scams, no? Paano natin maiwasan ang mga online scams kung mag-apply tayo ng trabaho online. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, silent viewers and supporters sa channel natin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta sa channel ko. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video nito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Ito po ay uh, ito po ay mga tips na nakita ko rin sa online at mga karanasan ko bilang tao din, no, na naghanap ng sideline or trabaho online. Una-una guys, marami sa ngayon na umaasa, no, na makapaghanap ng additional income or trabaho online kasi madali lang mag-apply. Basta may computer ka lang, laptop or cellphone, pwede ka na makapag-apply or makapaghanap ng trabaho through the use of the internet. But mag-ingat po tayo kasi hindi lahat na pinopost nag-o-offer ng mga online jobs ay legit. May mga iba kasi na mga scammers. Katulad ng mga task sila na ibigay sa iyo, pagkatapos mo masubmit ang mga task, hindi ka naman nila babayaran. Okay? So, paano natin malalaman, no? Kung ang isang online job ay fake, no? Or scam na online job. Una-una, vague job description. Hindi masyado clear kung ano talaga ang description ng trabaho. Legitimate job postings were clearly outlined responsibilities and expectation. Una-una po yon. Kung legit ang trabaho, specific ang mga tasking responsibility na binibigay sa empleyado. Okay? Ikalawa, pressure to act fast. Minabadali ka na tatapusin ang trabaho. Scammers often try to rush applicants into making decisions without proper research. Delikado talaga. So karamihan ng mga online scammers ay okay, tanggapin mo na ang trabaho, makastart ka na ngayon kasi you will be paid big amount of money kung matapos mo na ang task. Delikado yon. Next, we have here unusual payment methods. Okay? So be cautious if a company asks you to pay for training material, supplies, or to wire money. Ako, muntik na akong mabiktima nito, no? May mga online jobs daw papuntang Dubai na mag-process ng working visa, magbabayad ako sa kanilang travel agency doon sa Dubai. Mabuti na lang pinigilan ako ng asawa ko at nagtanong ako sa kaibigan ko nagtatrabaho doon sa Dubai, and then sabi niya, Sir Jay, kung legit niya na trabaho, ang employer magbabayad ng working visa mo, hindi ikaw. So fake yon, ingat po tayo doon. Next, unrealistic promises. Jobs offering is high pay for minimal work or quick riches with no experience are likely scams. You know what guys, maraming tao basta mataas ang sahod and then simple lang ang trabaho, marami ang madaling maloko. Okay? So most likely scams po ito. Kahit wala kang experience, bibigyan kanila ng malaking sahod sa simple na trabaho at mabilisan. So ingat po tayo doon. Poor grammar and spelling. Ito rin ang dapat natin tandaan. Karamihan ng mga nila na mga contract or job description may mga mali-maling spelling. Check for obvious typos, mistype, or grammatically errors in job posting, mga description. And then, next dito, unfamiliar company websites. Ako, mga fake na mga websites, ingat tayo guys, no? Verify the company's website domain and look for information about their business practices. Before tayo guys maniwala, i-check muna natin ang legitimacy ng kanilang websites. Magbasa tayo and then we compare. Baka mali po yun, no? Or scam talaga. Now, next, paano natin maprotektahan ang sarili natin about online job scams, no?
Una dito, sabi ng research natin, research the company. Okay? Before tayo guys maniwala, mag-research muna na tayo kung ano talaga ang nature ng company. Before applying, search online for the company name to verify its legitimacy and check for any red flags. Is this company has a website? Tama ba ang information, mga contact details nila at email? Pwede natin yan ma-verify sa kanilang website. Check the job board. Only apply to job posted on reputable job boards or directly on the company's website. Actually guys, no, naobserbahan ko lang, maraming mga big companies, multinational, na may mga links ng kanilang website. Dapat makita natin na may careers, and then pwede ka dyan makapag-upload ng mga CV mo, curriculum vitae, application letter, papers, PDF format, or JPEG, or punta kayo sa mga websites na legit na mga job posting like Jobstreet, Seek, or ano pa ba, no? Work abroad, no? Ask questions. Magtanong po tayo. If something seems suspicious, kahinala, don't hesitate to ask the recruiter or hiring manager to clarify questions. Yon ang maganda. Sa mga legit na mga job posting online, kung legit sila, pwede ka makasend ng email and then they will reply you quickly, no? So, next, never pay to apply. Ang legit na online jobs, wala ka talagang babayaran kahit isang kusing, no? Legit companies will not ask you to pay for applications fee or training materials upfront. Walang bayad yon, okay? Iyon nga ang isang karamihan kasi sa atin ay out of desperation, willing tayo magbayad. Yun nga ang reason naghahanap tayo ng trabaho kasi wala tayong pera. Simple lang, no? Pero marami pa rin kababayan natin na naloloko. Protect your personal information. Ingat po tayo. Don't provide your social security number or SSS, bank account details, or other sensitive information until you are confident about the job offer. Kung hindi pa kayo sure sa kanilang job offer, huwag nyo pong ibigay ang mga importanteng information tulad ng social security number, bank account details, GCash account, or whatever it is. And then lastly, be cautious with email communication. Ito rin ang common na problema sa atin. Ang email, hindi natin nakikita, hindi natin alam kung legit talaga ang nagsisend ng email sa atin. Before tayo mag-reply, check muna natin ng many times para hindi tayo maloko. Verify the sender's email address before clicking on links or providing personal information. Okay, so yun po guys, no, ang mga tips, and then paano natin ma-identify kung job scams, no, online job scams ang ating na-encounter, mag-apply tayo ng trabaho. Sana po mag-ingat po tayo, wala naman mawala po, no. Observe natin, huwag madaliin, i-research, i-verify kung legit talaga ang mga job offer at kanilang mga job description. Yun lang po guys, kasi sa ngayon guys, marami talagang manloloko online. So ingat po tayo, huwag po tayong magpaloko, and then pray tayo guys, no, nga makapaghanap din tayo ng trabaho online at makatulong not only sa sarili natin but also sa ating pamilya at ibang tao kung may trabaho na tayo at income. Yun lang po guys, sana po may natutunan po kayo. Maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Sana po ituloy-tuloy lang tayo sa mga likes, share, and subscribe po. Pasensya na kayo sa lighting ko. Okay, wala pa akong ring light, no? So okay lang, importante lang ay tuloy-tuloy lang ating serbisyo sa inyo guys, no? So hanggang sa muli po, ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam guys, salamat po, I love you all, ingat po tayo palagi.